So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So mga pre, for this video ay umuwi ako dito sa bahay dahil may order tayo ng assorted mollies. So 500 pieces yung in-order ng kaibigan natin. So yung gagawin natin ay ibababa na natin yung level ng ating malaking pond para bukas ay mas mabilis yung pagpapak natin at pagdi-deliver. So yung mga pre, punta tayo sa labas, papakita ko sa inyo kung anong ibig kong sabihin. Let's go! So ayun mga pre, nandito na tayo sa ating breeding area ng mga mollies. So ayan, nakikita nyo yung mahiwagang batya natin. So ayan na naman sila. So ibig sabihin, mag-harvest na naman tayo. So ayan mga pre, ito yung kabuuan ng breeding area natin. At dito tayo kukuha ng mga assorted mollies na i-deliver natin sa ating kaibigan. So 500 pieces yung order niya. So nilagyan ko to mga pre ng 1,000 pieces na fry ng assorted mollies. So tingnan natin yung nakasurvive. So ito, lilinisin muna natin to. Kukunin natin yung mga malalaking fry ng Platinum King molly. So hindi na nga yan fry, juby size na nga yan. So ilalagay natin dito sa ginagrow out nating mga Platinum King mollies. Ayun. So yung mga maliliit dyan, yung mga kakalagay ko lang, so ilalagay natin dun sa mga breeder. So pansamantagal, ilalagay muna natin dyan sila. So ito lilinisin natin. At pagkatapos ay dyan natin mamaya ilalagay yung mga matitira na molly na ma-harvest natin. So ayun, naglagay na ako ng extension para lagyan natin mamaya ng pump. So samahan nyo ako, let's go! So ayun mga pre, nag-set up na ako. So nagde-drain na ako ng pan. Nakita nyo yan, Aquaspeed A2000 yung ginagamit ko pang drain. Hindi ko makita yung A3000 ko kung nasaan. So ayan lang muna ginagamit natin. So ito, nagde-drain na rin ako. So ayan, lagyan natin ng net, baka may natira pa. So ito, may nakuha na akong mga Platinum King molly natin. So mamaya, isi-select natin yan at ilalagay dun yung malalaki sa grow out. At ilalagay dito yung mga fry. So pansamantagal o pansamantala o kahit ano man, so ilalagay natin dyan. So ayun mga pre, ito na yung mga nakuha natin. So tingnan nyo naman mga pre, ilang months lang yung fry ay naging juby size na. Ayan, yung iba nga marketable size na. So ilalagay natin dyan mamaya yung mga malalaki. So sizing natin to. Tsaka may mga maliliit pa talaga, siguro mga 1 week old. So ayan, nalinis ko na yung pan natin. So nagpa-pump out ako ng tubig mula dito sa pond natin. Ayan. Tapos yung kalahati ay bagong tubig para naman yung ammonia ay hindi tumaas. So merong fresh water tsaka old water para mamaya paglagay natin ng mga mollies ay hindi sila manibago sa parameters ng kanilang tubig. So ayun, ito yung ginagawa ko mga pre para agad-agad malagyan natin ng mga mollies. So i-drain ko to mga pre. So ayan, tingnan nyo naman ang dami na ng mga fry. Kaya nag-decide na ako na ibenta. So dito, napakaraming fry din. Ayan, tingnan nyo, punong-puno ng fry yan. Siguro nasa 200 pieces yung fry na nakuha ko dito lang. So nilalagay natin dyan. So doon ay kumukuha rin ako ng mga fry. So ayun mga pre, medyo malaki na yung nakuha sa volume ng ating pond. So magsasizing na tayo ng Platinum King molly. So ayun mga pre, ito na yung mga Platinum King molly natin. So ayan, yung mamaliit lalagay natin dito. Tsaka yung malalaki ilalagay natin dyan. So samahan nyo ako, let's go! So ayun mga pre, tapos na nating sizing. So ito na, tingnan nyo naman, marketable size niyan. So dati mga fry lang yan, so ilang months lang malalaki na sila. So yung mga fry ay nandyan na. So dyan lang muna pansamantagal. So
So yun yung mga kal. So nandun na. So actually Platinum King Moly yan, kaso nawala na yung inheritance niya ng Platinum King Moly. So parang white moly na siya. So ilalagay na lang natin dyan. Kal na yan mga pre. So ito selected na. So ilalagay natin dun sa kanilang grow out. So ayun mga pre, ito yung pagkakaiba ng quality breeding sa mass production breeding. So tingnan nyo, mag-harvest pa lang tayo pero may mga fry collection na tayo na naipon. So tingnan nyo, ang dami nito mga pre. So, hindi lang lumalabas. So more or less yung nalagay ko sa dalawang ref tub na to ay nasa 400 to 500 pieces na naman. So meron pa dyan sa mga concrete na yan. So marami dyang mga fry na inilagay natin. So hindi ko na nabilang. So ganun yung kagandahan mga pre after ma-harvest nito. So lilinisin lang lahat. Maglalagay ng bagong tubig, kukondisyonin at mag-grow out ulit. So cycle lang yan mga pre. Magpapalaki, manganganak sila, mangungulekta ka, i-grow out, ibebenta, grow out ulit. So paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit na parang ikaw. Paulit-ulit na lang na niloloko pero andyan pa rin. So ayun mga pre, medyo malaki na yung bawas sa level ng tubig. So ito yung mga kal, isasabay natin dyan yung mga natira dito na medyo inferior size. So mamimili tayo dito ng magagandang size na i-deliver sa kaibigan natin. So anyway, good size, halos lahat good size na to mga pre. Yung iba nga semi-breeder na, yung iba breeder na talaga. So ayan, pipili tayo dyan mamaya. Hintay lang natin na mas bumaba pa yung tubig, kasi medyo may kalaliman to mga pre. Nasa 70 cm yung andito, tsaka 80 yung nandun. So medyo kalaliman. So anyway, nagpapa-out pa rin tayo ng tubig. So ayan o, tingnan nyo, medyo malalim na. So ayan, kung nakikita nyo yung portion na yon, yung malalim. So tingnan nyo naman yung tubig, parang siguro nasa 1 feet. What? 1 feet talaga, 1 foot yung binaba ng tubig. So hintayin pa natin mga pre, siguro mga 15 minutes mababa na yung tubig. So for the meantime, maghihintay tayo at syempre check muna natin yung mga breeders natin dyan. So yung mga Platinum King Mollies natin, ayan. So dito yung mga Gold Dust Molly natin, ang dami na namang fry. Yan, tingnan nyo naman mga pre, ang daming fry sa ilalim. So sana papalakihin muna natin yung mga fry para makita natin yung resulta ng line ng Gold Dust Molly ni Sir Reynolds de la Peña. So gwapong breeder ng mga balloon mollies. Sa quality balloon mollies, PM siya. So ayun mga pre, bukas ng umaga magsa-sizing tayo dito at magdi-deliver sa ating kaibigan. So ayan, yung tubig na yan ay siguro okay na yan. Para bukas, konti na lang yung ipapump out natin. So hindi natin to mga pre pwedeng babaan pa masyado yung tubig kasi prone sila sa predator mamayang gabi. So lulusungin lang yan ng mga ibon at saka kakakainin. So talagang kailangan nating ingatan kasi baka pera na, naging bato pa. Kaya yan, so okay na siguro yan mga pre. Nasa 6 cm pa ata yan or 7 cm yung lalim yan. So ititigil ko na to mga pre. So see you tomorrow. Update ko na lang kayo bukas. So ayun mga pre, good morning. So time check, it's 4:30 ng madaling araw. So ayun, uwi na tayo sa bahay. Pagkatapos ay ipapack natin yung order ng 500 pieces na muli. So samahan nyo ako mga pre. Let's go. So ayun mga pre, lalagay natin ulit itong ating Aquaspeed A2000. So magdi-drain tayo ulit. So drain pa more para mas lalong bumaba yung level ng tubig.
So ayan, na-prepare ko na yung dalawang mahiwagang banyera natin. Ayan, so mamaya mga pre, hintayin ko lang ng konti. So lulusong na ako at kukunin na natin yung mga moli. So direkta na to mga pre, iaangat ko, lalagay sa banyera at ilalagay na sa plastic direkta. So para mabilis tayo kasi mag-isa lang tayo mga pre. So di ko alam kung mabivideohan ko to kasi hindi ko dala yung tripod ko, so pasensya na. So anyway, mangunguha lang naman ako. So ilalagay natin sa mga banyera natin yung mga molis na to. Pagkatapos ay i-update ko na lang kayo mamaya. At ayun na nga mga pre, kulay kape na yung tubig natin. Ayan, so ito na yung mga molis na pinalaki natin. So napakarami yan mga pre. So meron pa dyan mga pre, siguro nasa 300-400 pieces pa yung andyan. So doon natin yan mamaya ilalagay. So magpapak na ako mga pre, update ko na lang kayo mamaya ulit. So ayun mga pre, nakapagpack na ako ng mga molis. So nakita nyo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 300 pieces na yan mga pre. Pero yung molis natin parang hindi na uubos. So napakarami pa dyan mga pre. So ito, ipapapak pa natin to. Papapak talaga no. So ayun, kukunin natin yung iba dyan, tapos ilalagay dito sa mahiwagang banyera natin. So ayun mga pre, magpapak pa ako. So ma-update ko lang kayo mamaya. At sa wakas mga pre ay natapos na rin. So malinis na yung pan natin at nakapag-pack na tayo ng mga moli. So dyan natin lalagay to, yung mga inferior size na moli. So actually pwede na itong ibenta sa mga pet shop, pero lalagay muna natin dyan kasi di pa natin mapaglagyan yung tubig. So nandun na sa tricycle sa aking mahiwagang top down mga molis natin. So ayun mga pre, tapos na ako mag-harvest. So aalis na tayo at magdi-deliver. So ayun mga pre, ipapakita ko sa inyo yung mga molis na napak natin. So nandun sa tricycle. So samahan nyo ako. Let's go. Ito na yun mga pre, lahat ng mga molis na dadalhin natin sa kaibigan natin. So 50 pieces bawat plastic. So 10 plastic yan. So 500 pieces. So may freebies na yan mga pre, siguro nasa 30 pieces or 40 pieces kasi may pasobra yan bawat plastic. So ayun, parang pasalamat na rin natin sa kaibigan natin. So ayun mga pre, sa mga nanonood sa video natin na napadpad o talagang nanonood ka sa video ko na hindi ka pa nakapag-subscribe, so please po pakiclick naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videong ginagawa ko. So ayun mga pre, sa mga nag-request ng shoutout, so ito na ang inyong mga shoutout. Sorry, it's DJ.